Mukhang okay ito, mga Marge, mga Pal! Bakit na naman? Parang ang lakas makain ka yung subukan itong nakita ko sa social media. Kita, G. Oo nga eh. Okay ito. Fast loan approval. Okay. Ayos Get yan. cash in minutes. Maganda nga, oh. Valid government ID needed to apply. Napakadali, napakasimple. Kaya nga, pero teka lang. Okay Gusto mong sumikat sa mga kamag-anak at kaibigan mo, sige! Go! Gawin mo yan! Sumikat. Ano naman ako sisikat dito? Ikaw, bahala ka. Paano, kuya, yung mga ganitong online lending app, once hindi ka na makapagbayad, bigla-bigla ka na lang ipagkakalat sa Facebook at sa mga ibang social media apps at mga phone contacts. ba? And on top of that, sasamahan pa yan ng pagbabanta na uubusin daw nila yung pamilya. Yun na nga. Grabe Eto naman nga. yan. Galing. Magiging praning ka kakasingil dyan sa online lending app na yan. Gaya nung hihingi sa atin ng payong kapatid ngayon. Di ba dito, boy? Ito'y bahagyang totoo doon sa kwento po ng ating bisita ngayong gabi dito sa Cayetano in Action. Para humingi ng payong kapatid, narito po si Marilu. Marilu, magandang gabi. Maraming salamat sa iyong pagdalaw dito sa aming programa. Narito si Ate Pia, Kuya Alan. Ikwento mo sa kanila kung ano ang nais mong ihingi ng payong kapatid. Magandang gabi po, Ate Pia, Kuya Alan. Ako po si Marilu. Gusto ko lang po sanang humingi ng advice. Kasi po hinaharas na po kasi ako ng online lending apps. Depressed po kasi ako ngayon. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos. Gawa po dun sa inutang ko pong pera na hindi naman po ako yung gumamit. Itinulong ko rin po sa kumari ko. Ngayon po ako yung nagsasuffer. Iniwan na po kasi ako ng kumari ko. Hindi naman po ako nagsisisi na tumulong ako. Nagsisi po ako sa maling tao ako tumulong. Ngayon po, nadamay na po yung mga anak ko. Pinag-uusapan po ako ng mga tao na scammer daw ako. Kahit hindi po nila alam yung totoong pangyayari. Ngayon po, nahihirapan po ako. Hindi po ako lumalabas ng bahay. Kasi po, natatakot ako. Inaharas nila ako na buong pamilya ko daw po. Nadamay na rin po yung 2 senior na alaga. Kasi meron po akong nanay at tatay na senior. Yung pong tricycle na binili ko para sa kanila, nabenta ko na po yung linya para lang po itapal dun. Kaso yung tubo po, ganun pa rin po. Kaya hindi ko na po alam ang gagawin ko. Nahihirapan po ako. Gusto ko pong magkaroon ng makakausap na magbibigay po talaga sa akin ng advice kung ano po yung dapat kong gawin. Kasi hindi ko po alam kung paano ako mag-uumpisa. Ano trabaho mo? Nananahi po kami mag-iina sa bahay, kaso hindi nga po ako palalabas ng bahay na ngayon kasi natatakot po ako. Hindi po ako natatakot para sa sarili ko, para po sa pamilya ko natatakot ako. Marilu, clear sa amin yung problema, you're under distress. Nabanggit mo sa online lending. Opo. So, was that the first time na umutang ka doon? Hindi. Hindi po. Ang una ko pong hiram is 500 pesos. After 7 days, kailangan po ibalik mo yun. Okay. Pero sa 500 pesos, magkano napupunta sa'yo? 300 plus lang po noon. Nag-try lang po ako nung una. Curious din lang ako, So, halimbawa, pag fill up mo nung app, tapos nandun lahat, paano mo nakukuha yung 300? Through GCash po. Gcash. Tapos, paano ka nagbabayad? Through GCash din Gcash po. din. So, una mong utang is 500, and then Binalik ko po yun. yung 500. Nakabayad ka. Ang pangalawa, Nung nangailangan po ako na hospital po yung apo ko, yun po yung ginamit ko, nag-reloan ako ng 2.5 na po siya. magkano ang napunta sa'yo? Ang nakuha ko na lang po ay 1,725 po. Sige. So, di ba, yung usually sa apps, pag nakita nila, or kahit sa, sa face-to-face na lending, pag nakita na maganda credit mo, ibig sabihin, nagbabayad ka naman, minsan tinataas nila. Nag-reloan po ako ng 5.4 dahil yung pong deliver namin delay. Wala po akong ibibigay dun sa mananahi ko, kahit po anak ko, nanay ko, may pamilya rin po. Nabalik ko rin po agad yun after 3 days.
Hindi ko po siya pinapaabot ng 7 days. 3 days lang po. Binabayaran ko. Pero kahit bayaran mo ng 3 days, Ganun pa rin po. hindi sila nagsusoli nung interest, Hindi po. di ba? Oh. Sa 5,000, magkano yung binigay nila? 3,600 na lang po. 3,600. So, lumiliit yung interest pag malaki na. Opo. Kasi kanina sa 500, 300 lang. Ito sa 5,000, 3,600. So, mataas pa rin, Kuya Boy, pero hindi na siya 40%. Right. Paano nangyari dun sa kumari mo? One time po, yung kumari ko, nagpunta siya sa bahay. Maaga pa. Ako po kasi yung tipo ng tao na pag meron ako, talagang hindi po ako nakakatiis. Ngayon, nung nagkataon po na lumapit siya, wala po talaga akong kapit nun. Umiiyak na siya, wala daw po siyang puhunan, magtitinda daw po siya. Naaway daw po siya ng mga anak niya. So, ang ginawa ko po, nireloan ko po yun. Sabi ko, ipapagamit ko sa'yo ang pangalan ko, pero promise mo sa akin, babayaran mo. Magkano inutang mo? Yun po ay 7,900 po. Ang nakuha na lang po namin is 5,400. Bago ko po yun nireloan, may agent po na tumawag sa akin at ang sabi niya, pag nag-reloan ka, magagrab mo na yung long term na 120 days. Hindi na daw po 7 days. Ensure ka na yung agent na yon, siya din yung sa app na yan, ha? Opo, doon po siya sa app na Doon yun. na app na yon. Sure ka nun? Walang Opo, question sure po. doon. Okay. Tapos po, ang ginawa ng kumari ko, i-reloan mo ako magbabayad total 120 days. Magagawan ko ng paraan. Sabi ko, sige, after that, sabi ko sa kanya, 3 days na, malapit na yung 7 days. Kailangan magawa na natin. Oh, at akala ko 120 days. Hindi nga po pag go po namin, good for 7 days din po siya. No. Hindi po siya... Linawin natin yon. So, nung ginaw mo, 7 days lang po. nakalagay sa app o hindi? Nakalagay po siya sa apps, good for 120 days. Pero, nung kinuha na po namin yung pera, lumagay na po dun sa apps, good for 7 days. Ngayon, 3 days, 4 days, lumipas. Pinaalalahanan ko po siya kasi nagre-remind po ang online eh. Hindi niya po yun nabalik. Kailan to, more or less? September 22 po yun namin kinuha. Ngayong taon. Opo. Nakalipas lang po yung 1 day. Kung ano-ano na pong death threats yung natatanggap po sa kanila. Chinat na po nila yung engineer ng asawa ko na scammer daw ako. Tapos pinupost na po nila ako, lahat po ng kaibigan ko, kahit hindi ko ginawang co-maker, nate-text po nila. Linawin natin dun sa sinabing may threat. Ano specifically ang threat? Ano daw po, kung pag di ka nagbayad ng utang mo, papasabugin ko ang bahay nyo, isa sa kapamilya mo, ay bubulagta na lang. Okay. So, isa-isay natin yung issue, ha? Doon muna tayo sa legal issue, ha? May mga life lesson, may mga moral lesson dito, ha? May obligasyon ka, responsibilidad. Bakit? Ikaw kasi nakapagkontrata. Pasok, life lesson. Sa lahat nating kababayan, huwag kayong magagaranti ng loan unless siguro kayo. Because pagka nagka-problema, hindi makapagbayad, nawala yung tunay na ngutang o na nakinabang, ikaw ang lalabas na may utang, hindi siya. Second, remember, the law is constant or clear, pero it will be applied sa facts. So sa akin, malabo pa sa akin ngayon yung kwento mo na 120 or 7 days. So we will refer you to the lawyers. Bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Kasi kung mapapatunayan natin, nung nagkaroon sila ng kontrata, 120 days, bawal sila maningil ng interest during that 120 days. May tsansa kung at the time na nag-usap kayo, 120 days, pwede mo ilaban yon. Pero sinabi mo kasi nung nakuha na, nakalagay 7 days, gusto ko makita yung dates nun. You cannot amend the contract unilaterally. Hindi pwedeng isang tao lang. So yun ay titignan natin. Dagdag lang dun sa puntos na ano yung naging usapan nyo sa interest na yon, di ba? Sabi nga niya, alamin natin. Pero baka lang kasi masagot mo eh. Pagka ikaw umuutang na ganon, meron ka bang nakalagay yung do you agree? Press, may ganun ba? Opo, meron po. So may na-agreehan ka ba na 120 days na sinasabi mo? Doon po kasi sa apps, pag nag-open ka, may nakalagay doon, automatic po yun, nakalagay po yun, 120 days, 125 days, mamimili ka po. Pag kinlik mo yung 120 days, nagkiklik naman po siya. Kaso, pag binigay na po sa'yo yung loan application mo, yung makikita mo po doon, good for 7 days. So as a general rule, pwede silang maningil at pwede silang gumamit ng mga creative ways na maningil. Kung halimbawa hindi ka lang nagbabayad at halimbawa sinabi niya hindi maganda credit niyan or hindi halimbawa sinabi sa'yo, no?
hindi libelous yun. Pero halimbawa, pinost niya at sinabi niya sa iba, scammer, libelous yun. So, criminal act yun. Cyber libel is a criminal act. Libel is a criminal act. Ang contact list kaya kinukuha yun kasi kung meron magagaranti sa'yo. At kung nag-guarantee tapos hindi ka nagbayad, pwede nilang kontakin. But just because they got the contact list, meron naman issuance ang Privacy Commission, hindi nila basta pwedeng gamitin. May penalty din yun. So again, we'll refer you to our lawyers to help you. But let me close with this. Learn the lesson. I know it's easier said than done, but hahanap ka talaga ng mas maliit ang interest. Yung second na sinabi ko, huwag mong pagagamit yung pangalan mo. So definitely, we will help you. But of course, when we help people, we want them to help themselves. Bukod sa pambata, ano ang pang-adult ang pwede niyong itahin? Jacket, hindi? Nanay ko naman po yun. Nanay mo? Apo. Oh, magsosyo kayo ng nanay mo. Pa-Christmas namin ni Kuya Boy, ni ate sa mga cameraman, etc. Designan mo kami ng CIA with DA ng jacket. jacket. Oh. Ako naman may idadagdag lang. Sobrang gusto ko ang attitude mo. Kasi sobra akong humahanga na ang dami mong paraan para kumita yung nagtatahi, tapos pati yung pagtatahi, parang ikaw na rin ang manager nung anak mo, nanay mo, binibigyan mo din sila ng trabaho. Tapos pagkapos ka, gagawa mo ng paraan. Kaya masakit talaga sa'yo yun. Yung kung kailan ka lang umutang ng malaki, para dun sa ibang tao na nanloko pa. So, hindi masama na may mabuting puso. Pero, kailangan natin alagaan ang puso natin dahil meron nag-aabuso. And sometimes, it's a loved one, katulad nun, kumare. Huwag mong pabayaan na yung kasamaan na nagawa ng kaibigan mo makasira sa'yo. Yung naapektuhan na yung paghahanap buhay mo, yung pagiging mabuti mong ina at anak sa nanay mo. Lakasan mo yung loob mo. At yung pagpunta mo dito na i-share mo in public yun, isang patunay yun na malakas kang tao. Tingin ko, madami kang maiisip na negosyo at kailangan mo lang na steady na puhunan. Bahala na ako sa'yo. Thank you po. Marilu, maraming salamat. Maraming salamat sa iyong tiwala sa aming programa. Sa ating pagbabalik po, si Mang Junior naman po para humingi ng payong kapatid. Ito'y may kinalaman sa mga kapitbahay, may kinalaman sa mga manok. Malalaman ho natin sa pagbabalik ng... Nakausap ng Cayetano in Action with Boy Abunda ang representative mula sa Pesogo VIP Collections Department. At napagkasundo ang bayaran ng principal amount ng utang ni Marilu. Dahil sa naging settlement, hindi na maniningil ang kumpanya ng interes. Sa mga susunod na araw ay padadalhan na si Marilu ng confirmation letter na nagpapatunay na wala na siyang utang at sarado na ang kanyang account sa nasabing online lending company. Ate Pia, Kuya Alan, Tito Boy, maraming salamat po. Ngayon po, nakakatulog na po ako na mahimbing. Nalaman ko po na hindi po pala kung nangungutang ka sa isang online lending apps, may karapatan na sila na harasin ka. Nalaman ko na po yung mga karapatan ko. Maraming salamat po.